Masigla at malusog na bata si Baby Lucas. Kaya naman, ganun na lamang ang lungkot ng kanyang mga magulang dahil sa biglaan niyang pagkamatay. At ang sinasabing dahilan, heat stroke. Bakit nga ba nangyayari ito? At paano natin ito maiwasan? Lalo na ngayong matindi pa rin ang init ng panahon. Narito at inyo pong panoorin. Hindi pangkaraniwan ang naramdamang init. Dala ng El Nino phenomenon nitong mga nakalipas na buwan. Kung saan madalas umaabot sa mahigit 40 degrees Celsius ang heat index o yung damang init ng ating katawan. Mula Marso naglabas ang Pag-asa DOST ng Heat Index Monitoring and Forecast Information upang matukoy kung saan-saang lugar sa bansa ang nakakaranas na matinding alinsangan o halumigmig. Nagbigay din sila ng patuloy na paalala kung kailan nagiging mapanganib sa katawan ng tao ang damang nitong init. Nakadalasang nagdudulot ng kondisyon tulad ng heat cramps, heat exhaustion, na nagtutuloy-tuloy sa heat stroke. Ang heat stroke kasi is a medical emergency. Ito po yung pag-akyat po ng temperatura ng katawan ng tao dahil po sa ambient temperature ng paligid. Okay? Hindi mo kailangan na nasa labas ka ng bahay para directly kang magkaroon ng heat stroke. Miski sa loob ka ng bahay, loob ka ng iyong opisina, ay bodega, pwede kang ma-heat stroke. Kasi nga, kulob yung bahay. May mga stages kasi yan, ano? Pagka ikaw po ay nakakaranas po na para kang namumulikat, tapos maya-maya po ay bigla kang grabe yung hingal mo, para kang nahihilo, masakit yung ulo mo, para kang pinupulikat, yung mga ganun tipo. Baka ito ay itag nating heat cramps. Ito yung unang level, no? Tapos pagka grabe na talaga hindi mo napalitan po yung tubig na nawawala sa iyo, so wala kang cooling wala kang cooling effect po. Okay, so papasok na rito yung heat exhaustion, tapos heat fatigue, and then eventually po heat stroke na po. Dagdag pa ni Dr. Salinel na walang pinipiling edad ang kondisyong ito at kahit sino posibleng makaranas nito. Minsan kasi nagiging complacent tayo, akala natin sa matanda lang po nangyayari po yung pong heat stroke. Hindi natin alam pwede po mangyari. Tandaan nyo po, ang mga babies po, napakahina po at napakabagal po ng kanilang katawan para magpawis. Ang pawis po natin ay isa pong protective factor. Protection yan eh. Pag tayo po ay pinagpapawisan po, nag-evaporate yan. Sa ating katawan po, we have cooling effect. Kaya po, kung masyadong mainit po, matindi ang init po talaga, malaki ang tsansa po na mag-suffer sila ng heat stroke. Kaya naman isang nakakabiglang balita ang pagkamatay ng 6 na buwang gulang na si Baby Dwayne Lucas dahil sa heat stroke nito lamang Abril. Sa social media, ibinahagi ni Hannah ang hindi inaasahang pagkawala ng kanyang anak. At kahit sariwa pang sakit, dulot ng pangyayari, ginawa niya ito para magsilbing paalala at pag-iingat sa mga katulad niyang may maliliit pang anak. Natagpuan namin ang pamilya ni Baby Lucas sa General Emilio Aguinaldo sa Cavite. Sa aming panayam kay Hannah, walang sakit o anumang nararamdaman si Baby Lucas ng araw na yun. Nung araw po na yun, okay po siya, masigla. Wala po siyang sakit, wala pong nararamdaman. Kasi yung nangyari po nun, nung araw po na yun, sobrang init po talaga. Ang init po kasi dito simula alas 12 hanggang alas 4, mainit po talaga. Bago po ako maligo, pinatulog ko po siya. Wala pa pong 10 minutes akong nakakaligo. Pagbalik ko po sa kwarto, datnan ko po yung baby ko na gano'n na po yung itsura niya, maputla. Pero okay naman po siya nung bago ko po siya patulugin. Wala po siyang ibang nararamdaman, wala po akong napansin sa kanya. Nagpanik na po ako nun. Tapos humingi po agad ako ng tulong kasi yung anak ko po hindi na po humihinga, wala na pong pulso. Kaya sumigaw po ako ng tulong dyan, tapos dinala ko na po sa ospital. Idineklarang dead on arrival si Baby Lucas sa ospital. At heat stroke ang itunuturing na pangunahing dahilan ng kanyang pagkamatay. Ano po siya, naubusan po ng oxygen daw sa sobrang init. Yun nga po, parang heat stroke daw po.
Tapos sabi po nila heat stroke daw po talaga. Kasi patatlong baby na daw po yun, hindi nila doon na heat stroke. Normal na temperature ng mga bata is 37.5 degrees centigrade. So kung tataas pa doon, kasi yung kanilang katawan, medyo maliit pa yung kanilang katawan. So wala silang area, saka wala silang area para mag-evaporate yung pawis nila, di ba? Tayo kasi, kaya tayo pinapawisan para mag-evaporate. Yung evaporation ng pawis natin, cooling effect. Ngayon sa mga bata, yung kanilang pagpapawis ay hindi pa masyadong gumagana. Kasi masyado pa silang, kahit na hindi sila premature, masyado pa talaga silang wala pang mga sweat glands na well-developed. Ayon kay Hana, masigla pa ito at malakas kumain ng umagang yun. Kaya naman lubos ang lungkot na nadarama nilang lahat, lalo't na't masayahing bata si Baby Lucas. Nag-ano pa po siya na naglalaro pa. May video pa po kami, nagpapaulan pa siya ng laway. Talagang masigla po. Wala naman po akong napansin talaga sa kanya. Kaya po pinatulog ko siya kasi nga po, ano po siya nun eh. Niluguan ko po siya ng 9 a.m. Tapos hindi po siya natulog. Mga 3, nakatulog na po siya kasi sobrang antok na po siya nun eh. Pinatulog ko na po siya nun. Kaya naman, ganun na lamang din ang kanyang pagkadismaya dahil marami ang fake news na kumakalat tungkol sa pagkamatay ng kanyang anak. Nagagamit din ang kanyang naging post para pagkaperahan ng iba. Nabasa pa nga po ako sa Facebook na yung mga comment na dapat daw po naglagay kami ng aircon kahit second hand. Yung asawa ko daw po overtime sa trabaho para daw po makabili kami ng aircon. Ang dami niya pong sinasabi na hindi maganda. Parang sinasabi niya po na wala kaming kwentang magulang. Hindi daw po kami nag-e-effort. Hindi ko na lang po pinansin. Pero kinikim-kim ko po yung sinabi niya kasi hindi niya naman po alam kung anong buhay namin. Panawagan niya sa lahat ng magulang na laging bantayan ang mga anak at siguraduhin komportable mga ito sa lahat ng oras. Dapat tiniis ko na lang po kung naiinitan ako, ganun. Kaysa naman po nangyari yun sa anak ko. Pero siguro kahit naman po kasama kami tapos tulog po siya, baka akala ko tulog lang. Pero wala na po. Masakit po, syempre. Pero kailangan po namin tanggapin para po kay Baby Lucas. Kahit ganun, sobrang sakit, kailangan ko po kayanin kasi hindi pa naman po huli ang lahat. Maging doble ingat po sila sa mga baby nila. Kumbaga, kahit po natutulog, wag po nila iiwan. Baka po kasi kala nila natutulog lang. Lagi po nilang i-check kung okay po yung pakiramdam ng baby nila. Paalala rin ng mga eksperto na sa panahon ngayon na matindi ang nararanasang init, uminom ng tubig at iba pang pananggalang sa sikat ng araw. Init, dapat siguro naglalagay tayo ng basang tuwalya sa ulo. Dapat hindi sila masyadong nakabalot. Kasi ang mga 0 to 1 hanggang 6 months old, hindi naman sila nagsasando. Tapos ang ginagamit natin ay yung mga diaper na may plastic. Di lalo nang nababawasan yung area ng katawan nila para mag-evaporate. Bawal maglagay ng oil. Bawal maglagay ng kung ano-ano na lotion sa katawan ng mga bata. Kasi yung pores ng skin nila natatakpan. Sa pag natakpan ng pores ng skin mo, lalo kang hindi magkakaroon ng evaporation, lalong mag-iinit ang katawan nila. Dapat talaga encourage natin yung mga kababayan po natin na lalabas ang bahay na mag-umbrella, magsambalilo, magsombrero, wear light materials talaga. Huwag na yung naka-jacket sa lahat po talaga tubig. Kailangan hydrated, well hydrated po. Whether bata yan, sanggol yan,
lola, lolo, tayo, kailangan po inom tayo ng maraming tubig. Huwag na kayo mayamot to sa, Dok, ihi naman ako ng ihi. Maswerte ka at umiihi ka. Ang dami-dami mga pasyente na kadialysis na ngayon, hindi na umiihi. Di ba? So, might as well, go. Uminom ka ng maraming tubig. Kaya mo umihi ka ng umihi. It only shows na nagpa-function pa ang iyong kidney. Di ba? Lahat yan tumutulong po. Special po yung kidney po natin. Ano? Siya po nagbabalanse po ng mga electrolytes sa katawan po natin, ang tubig po sa katawan po natin. Tumutulong din yung puso natin dyan, blood pressure and everything. So, importante yun talaga, be mindful na kung ano yung trabaho mo, na parang siguro naging eye-opener ito, no? Nakakalungkot na nangyari ito, no? Pero it only shows na lahat tayo ay pwedeng magkaroon, pwede po mabiktima ng heat stroke. Kaya po dapat doble ingat po talaga tayo. Ang matinding epekto ng pabago-bagong panahon, ramdam natin sa tuwing ito ay tatama sa ating bansa. At napatunayan na sa datos ang malalang epekto nito sa lahat ng naapektuang buhay at kabuhayan. Ang tanging panangga lamang sa mga panahong ito, kaalaman at impormasyon upang patuloy tayong maprotektahan, lalo na ang mga mahal natin sa buhay. Mga karesponde natin dito sa Net25, umabot na po ng 1 million subscribers ang ating YouTube channel. Kaya naman, masaya kami na ibahagi sa inyo na natanggap na natin ang YouTube Gold Play button. Dahil po yan sa walang sawa ninyong pagtangkilik sa mga programa ng Net25, lalong-lalo na po sa Responde Mata ng Mamamayan. Kaya naman, congratulations po sa ating lahat. Keep on sharing, mga karesponde. Gawin nating viral ang bawat content natin ng pagtulong at pagresponde sa higit na nangangailangan. Maraming salamat po sa inyong lahat. Mga kababayan, salamat po sa inyong pong pagsubaybay sa Responde Mata ng Mamamayan. Para mapanood pa ang iba pa naming pagresponde sa ating mga kababayan, i-click lamang ang subscribe button at i-follow lamang ang Net25 social media pages at Net25 TV.